Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Amen? So, ang atin pong title sa umagang ito, no? Manatili sa presensya ng Diyos. Amen? Now, meron pa akong tanong, bago tayo dadako doon sa ating paksa o sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Saan po ba natin pwedeng maihambing ang silid na ito? Kung kayo po ang tatanungin, no? Saan po natin pwedeng ihambing ang silid na ito? Amen? Yung iba, ihahambing natin sa bahay. Amen? Maraming paghahambingan. Amen? But, para sa akin, ang silid na ito ay maihambing ko sa isang library. Amen? Sino nakapasok sa library? Amen? Ano po ang na-observe nyo pa when you enter the library? Ano po ang pumapasok sa inyong isip? Tahimik, maraming aklat. Amen? Yun po ang katulad natin sa isang silid na ito. Parang library siya. No? Na tayo, different books tayo, isa-isa. We have a different stories. We have a different character in life. Amen? At sa isang library, sino lang po ang nakakaalam kung saan nakalagay ang bawat kwento at mahalagang libro? Ang librarian. Amen? Ang ating pong librarian, wala pong iba kundi ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesus. He knows well kung sino sa atin ang may mga matinding pinagdadaanan sa buhay. Amen? Nobody knows. Ako kahit every Friday kasama namin kayo. Yes, kilala namin kayo in names. Some of you or some of us, magkakilala tayo sa karakter. But the true meaning of our life, walang ibang nakakaalam kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen? At yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Amen? Sino dito ang naging balo na? Yes, kilala ko si Pastor Carlos. Si ate, sino nga ni mo ate? Si ate Jasmine. Amen? Si ate Jasmine, alam niyo po ang asawa ni Pastor Carlos, Jasmine din po ang pangalan. Amen? Amen. Sino dito ang may biyanan na? Ang may biyanan? Biyanan? Ano nga pag sinabing biyanan? Mother-in-law. Amen, amen. Maglistod kita paglitokan kay Bisaya man ta. Sino dito ang may manugang? Amen. May mga manugang. Amen. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kung paano natin i-handle ang buhay na ito as a balo, as a manugang, biyanan, at isang taong matuwid ang paningin sa bawat tao at ang taong namumuhay na may katwiran sa Diyos. Amen? Let us open our book, kung sino ang may Bible sa atin, the book of Ruth. Sino nakakilala kay Ruth? Hindi yung Ruth na kapitbahay mo, ha? Kundi yung Ruth na nasa Bible, no? Siya ang babae na kaunti lang ang kwento sa Bible. When we talk about chapters of life, siya lang ang may maiksing kwento sa Bible. But the entire Bible, hindi siya makakalimutan. Bakit? Ginamit siya ng Diyos. Siya ay naging isang kasangkapan ng Diyos upang matupad sa Kanya ang buhay nila Obed, ni David. Sino pa? Yung buhay na pinagmula ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Now, itong kwento natin ngayon, na matatagpuan natin sa buhay ni Ruth, si Ruth po ay, hindi po siya kabilang sa mga Israelita. Siya po ay kabilang sa tribu ng Moabites o Moabita. Siya po yung nakatira sa Moab. Amen. Now, paano naging karoon o paano naging maganda ang kwento ng buhay ni Ruth na hindi naman siya kabilang doon sa bayan ng Israel. Amen. Now, if we are going to read the Bible, ipaparaphrase natin po, mga mahal kong kapatid, no? Si Ruth, naging kabilang siya o naging part sa ng
napakagandang istorya sa Bible because of sa kanyang mother-in-law. Sino po ang mother-in-law ni Ruth? Si Noemi o si Naomi. No? Itong si Naomi, mga mahal kong kapatid, meron siyang pamilya. Meron siyang asawa at mga anak na mga lalaki. Ang kanya pong asawa ay si Elimelech. No? When we say Elimelech, meron po yung meaning sa Bible. The meaning of Elimelech is, my God is my king. Now, itong si Elimelech, si Naomi, meron silang anak na dalawa, si Kilion at si Malon. Amen. Dahil nagkaroon ng tagutom sa Israel, that time sa Bethlehem, nagkaroon ng tagutom, is ang ginawa nila, pumunta sila sa lugar ng Moab. Dahil doon lang ang may pagkain that time. Kumbaga maganda ang pamumuhay sa Moab. Iniwan nila yung sarili nilang tahanan, which is the promised land. But that time, wala silang alam kung ano ang Bethlehem, kung ano ang Jerusalem, kung ano ang Israel. Amen? Nakafocus sila sa kanilang pamumuhay. Same as sa atin. Amen? These people, they do not know what is the future holds. Amen? Kumbaga, ang inisip nila is how to survive lang. Amen? Iniwan nila yung kanilang tahanan para may makain sila, may mahanap sila na pagkain in order for them to survive, just like us. Amen? Now, ito po ang istorya na ating pag-aaralan. Ang istorya ni Naomi, ni Ruth, at ni Boaz. Dalawang babaeng balo at isang taong matuwid. Amen. Now, sa chapter 1, sabi nito, ito yung kwento na kung saan nagkaroon ng trahedya sa buhay ni Naomi. Unang-unang namatay sa kanya is kanyang asawang si Elimelech. Amen? At that time, sa Israel, mga mahal kong kapatid, pag namatayan ka ng asawa, para bang wala ka ng seguridad sa buhay. Amen? Kumbaga wala ka ng sandalan, wala nang magpuprotect sa iyo. Dahil ang asawang lalaki, he is the protector and the provider of the family. But that time, namatay ang asawa niyang si Elimelech. Gaano kasakit sa isang tunay na nagmamahal na asawang babae na mawala ng asawang lalaki. Amen? At hindi nagtagal, bago mag-10 taon nila ng paninirahan doon sa Moab, namatay na naman ang kanyang 2 anak, si Malon at si Kilion. Amen? Pero itong 2 niyang anak, mga mahal kong kapatid, nakapag-asawa po ito ng Moabita. At ang isa sa asawa ng anak ni Naomi is si Ruth. Ang isa naman ay si Orpah. Now, we are going to study kung paano po namuhay si Naomi bilang isang Israelita. Kung paano siya namuhay na kahit sa ganong hirap ng buhay na kanyang nararanasan, still, nasa presensya sa ng Panginoon. Amen? Ikaw, tayo, pag namatayan tayo ng ama, ng mahal sa buhay, grabe ang hinagpis natin. Amen? How much more ang sarili ni Naomi? Namatayan sa ng asawa at 2 anak. Amen? Minsan nga sinasabi natin that beside Jesus Christ, our family is our treasures. Amen? Sila ang ating yaman. Kaya nga tayo nagpapakahirap, nagbabanat ng buto kasi sila ang ating yaman. Amen? Pero this time, walang nagawa si Naomi, kundi ang maghinagpis. At that time, ito na yung tagpo na pabalik na si Naomi nag-decide na babalik sa kanyang bayan sa Israelita. Ito po ang magandang kwento ng buhay ni Naomi at ni Ruth. Amen? Sabi niya sa chapter 1, verse 11, ito yung tagpo na nagpapaalam na si Naomi sa kanyang 2 manugang. Amen? Nagpapaalam na siya kasi ayaw niya na maranasan ng kanyang mga manugang ang kanyang naranasan. Amen? Nag-declare siya ng freedom sa kanyang mga manugang. Sabi niya, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Kasi ito na yung time babalik na sa Bethlehem.
And she doesn't know kung ano po ang future niya pagdating doon. Kasi pag alis niya doon, napakahirap ng Bethlehem. Pero this time, bumalik siya kasi nabalitaan niya na meron ng magandang buhay ang Bethlehem. Meron ng magandang ani. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, sabi niya. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Kasi that time, sa Israel, pag ako ang banugang ba yun, ang mother-in-law? Mother-in-law, pag ako ang biyanan, namatayan ako ng anak, tapos meron akong manugang, dapat yung lalaki kong anak na kasunod nung namatayan, siya ang sasalo doon sa responsibilidad sa biyanan. Amen? O sa natawag doon, o sa namatayan. Amen? Pero this time, wala na siyang maibaybigay kasi namatay na nga ang dalawa niyang anak na lalaki. Sabi niya, umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa pang muli. Kahit na umasa akong makakapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi, ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo na silang lumaki? Alam ninyong ito hindi mangyayari kaya't mag-asawa na kayo ng iba, sabi niya. Nag-declare siya freedom sa kanyang sa kanyang daughter-in-law, sabi niya. Pinabayaan ako ni Yahweh, sabi ni Naomi, at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito, lalo silang nag-iyakan. Amen? Kasi magsisit apart na sila. Grabe ang nag-iyakan sila at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Amen? Sumagot si Ruth, huwag po ninyo akong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Kung inyong bayan, ang inyong bayan ay magiging bayan ko, sabi niya. Ang inyong Diyos ay magiging Diyos ko. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako maililibing. Parusahan sana ako ni Yahweh kung Nang pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nag-iyakan, nang matiyak ni Naomi na hindi talagang magbabago ang isip ni Ruth, sumama sa kanya at hindi na siya tumutol. Now, let us see kung ano po ang laman ng kwento. Amen? Ang laman po ng kwento is yung love between sa manugang at sa biyanan. Bihira lang tayo sa panahon ngayon na makakakita tayo ng biyanan na maganda ang kanyang relasyon sa kanyang manugang. Vice versa, ganun din sa manugang at sa biyanan. Amen? Minsan buhay pa ang magandang ipinapakita ng biyanan, pero nagkamali lang ng kahit kunting mali. Ang tawag doon, mali na rin ang tingin ng kanyang biyanan sa manugang. But this time, amen, kahit may freedom si Ruth na pwede niyang iwan si Naomi, mas pinili niya ang sumama kay Naomi. Bakit? Nakita niya kasi kung paano sila inalagaan ni Naomi. Otherwise, kung hindi sila inalagaan ng maayos ni Naomi, hindi niya pwedeng bitawan ang ganitong pananalita sa kanyang biyanan. Amen? Sa kanyang manugang o sa kanyang mother-in-law. Amen? Tandaan natin, tayo na mga magkakaroon ng pamilya, tayo na magkakaroon ng biyanan o magiging manugang tayo someday, ingatan natin ang ating pananalita at ang ating kung paano natin tratuhin ang ating mga in-laws sa buhay. Amen? Sabi nga ng mga kasabihan, sabi nila, your words shape your world. Amen? Ang iyong salita ay huhubog kung ano ang mundo na meron ka. Tama? Like tingnan nyo, kung magagalitin ka, yan ang magiging mundo mo. Ang palibot mo magiging magagalitin sa'yo. Kung madamot ka, yun ang magiging mundo mo kasi ikaw ang naghubog nun. Ang pagdadamutan ka rin ng mga nasa palibot mo, nasa paligid mo. Pero si Naomi, naisip niya ng mabuti si Ruth at saka si Orpa. Amen? Yun ang nagiging mundo niya. Naging mabuti sa kanya ang kanyang mga in-laws. Amen? Napakalungkot na isipin na nagpapaalam sila sa isa't isa na hindi na nila alam kung ano ang mangyayari ng bukas. Amen? Pero ang isa sa mga itinuro ni
Naomi sa kay Ruth is pinakilala niya ang kanyang Diyos na sinasamba. Amen? Sinasabi ni Ruth, kung saan kayo pupunta, doon din ako. Amen? Ang inyong bayan, magiging bayan ko. Ang inyong Diyos, magiging Diyos ko. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Amen? Mas pinili ni Ruth ang sumama sa kanyang mother-in-law compare sa bumalik sa kanyang tunay na mga magulang. Tunay niyang pamilya. Amen? Kasi nakita ni Ruth kung paano sila trinato ni Naomi. Amen. Sabi dito, sabi niya dito, sa chapter 2, sabi niya dito sa verse 20 ng chapter 1, sumagot naman si Naomi, wag na ninyo akong tawaging Naomi. Ito yung time na nakarating na sila doon sa Bethlehem. Amen? Bibilisan lang natin kasi kunti na ang oras natin. Ito yung time na nakabalik sila sa Bethlehem. Nung nakabalik na sila sa Bethlehem, ano ang winelcome ng tao sa kay Naomi? Ito ba, si Naomi ba yan? Si Naomi ba yan? Amen? Sabi ni Naomi, wag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaan magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami dito. Ngunit, ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihan Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Amen? Ano ang napapansin natin sa statement ni Naomi? Meron siyang acceptance sa Panginoon. Ano man ang nangyari sa kanyang buhay, still she recognized the Lord. Amen? Nananatili siya doon sa presensya ng Diyos na kahit alam niya sa sarili niya na itong nangyayari sa kanya is galing sa Diyos. But still, she accept kung ano yung ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Alam niyo po what is the meaning of Naomi? Naomi means pleasant, kaaya-aya. Amen? Pero sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na akong Mara. Bakit? Mara means mapait. Binigyan ako ng pait ng Diyos sa buhay. Amen? Ang ganda ng kanyang pangalan, no? Pero gusto ni Naomi na hindi siya tawagin, wag na siyang tawaging Naomi. Kasi para sa kanya, parang inappropriate na tawagin pa siyang kaaya-aya dahil nga sa nangyari sa buhay niya. Mara na lang. Kasi ang Mara, it means mapait. Amen? Kaya ingat tayo sa ating kung darating ang time na magkakaanak ang bawat isa sa atin, ingat tayo sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Kasi meron niyang may mga meaning niyan. Amen? Amen? Alam niyo po ang meaning ng pangalan ni Ate Amor? It means love. Amor. Amen? Agape love. Kung ating, amen? Kaya minsan, tayo rito ngayon sa ganitong edad, nasubok ba natin na nagtanong tayo sa ating mga magulang kung ano ang ibig sabihin ng ating pangalan? Hindi nyo ba alam si Pastor Oliver na ilan kayo ko sa magpakakapatid? Ilan kayo nga magkakapatid? 5 sila, pareho silang Oliver. Amen? Pero may mga second name sila para ma-identify sila na kanilang mga magulang. Amen? Kaya pag tinanong nyo ba sa mga magulang nyo kung saan nanggaling ang aking pangalan? Saan nanggaling ang pangalan? Nay, saan nanggaling ang pangalan ko? Bakit mo ko pinangalan ng Annabel? Yung pangalan mo pangalan niya ng manika. Annabel. Kasi mahilig ako sa manika. Amen? No? Pero that time, hindi pa yung katakot-takot. Amen? Alam nyo, ang bawat pangalan natin, meron niyang mga significant meaning. No? When we say Ruth, anong ibig sabihin ng Ruth? Friendship. Amen? Ganon ang pangalan ni Ruth. Friendship siya. Kaya hindi niya maiwan-iwan ang kanyang mother-in-law. Because meron siyang, sa puso niya, meron siyang sa kanyang puso, meron siyang ganong pagtatrato sa kanyang mother-in-law. Amen? Ganon din sa ating Panginoong Hesus. Bakit tinawag siya na Yeshua HaMashiach o bakit siya tinawag na Hesus Kristo? The Lord is my
salvation, sabi ni David. Amen? Ganun po ang mga meaning. May mga meaning ang bawat pangalan natin, mga mahal kong kapatid. Amen? Ikaw, Pastor, bakit ka pinangalanan na Kim? Amen? Alam nyo, ang aking pangalan na Kim ay galing po sa Chino. Amen? Kasi yung nanay ko dati, kusinira siya sa isang malaking, tawag doon, beach resort sa amin, ng mga Chino. Kaya, ang pangalan sa akin, Kim, no? Oh. It means cute. Amen? Kaya nga lang, sa sobrang pisil, wala na-dislocate. Amen? But, alam nyo, when we are talking about the meaning of our names, or the meaning of the names in the Bible, alam nyo po, kung ano ang nakakabit doon sa mga pangalan. Alam nyo kung ano ang nakakabit sa pangalan? Yung mabuti nating karakter. Amen? Jesus Christ, that's why pinangalanan siyang the Lord is my Savior, dahil sa kanyang karakter na siya ang ating mangliligtas. Amen? Now, let's go to let's move on sa story ni Ruth. Sabi niya sa chapter 2, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, papunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas doon. Gumagapas doon. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Amen. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Amen. Si Ruth, mga mahal kong kapatid, parang kagaya nyo rin, mga ate. Hindi siya napapagod. Hindi niya ikinahihiya ang buhay na meron siya. Na sa tingin ng mga tao sa kanila, they are, kumbaga, kung ang walang Diyos ang titingin sa kanila, they will be considered as desperate people. Amen? Full of agony. Kahirapan sa buhay. Pero si Ruth, hindi siya nahiya. Amen? Siya pa ang nagpaalam sa kanyang mother-in-law na pupunta doon ako sa bukid, doon sa mga gumagapas, doon ako sa kanilang likuran. Magpapaalam ako na mamumulot ako doon sa nahuhulog sa mga gumagapas. Sabi ni, kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataon ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sabi ni Boaz, sumain nyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo, sagot nila. Amen? Ang ganda, bihira lang tayo makakita sa isang employer na mauna siyang mag-greet sa mga tauhan. Bihira lang yun. Napakabihira yung pag nakita niya ang kanyang tauhan, napaparating pa lang siya ang unang magsabi na, purihin ang Diyos sa buhay nyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen? Bihira lang sa mga employer na ganun. Pagdating na employer, ang unang-unang titingnan ng employer, kung maganda ang iyong ginawa. Bakit mo ito, hindi pa nilinis yan? Amen? Pero si Boaz, ginigreet niya yung mga empleyado niya doon sa ginagapasan nila. Alam niyo kung ano pong ibig sabihin ng Boaz? Na name? Ibig sabihin, straight. Amen? Ganun siya. Ganun siya straight sa kanyang mga empleyado. Amen? Ginagalang niya ang kanyang mga empleyado. At ganun din ang bati ng kanyang mga empleyado. Amen? Sabi ko nga kanina, our words shapes our world. Amen? Ganon si Boaz everyday na magpupunta sa doon sa kanyang taniman, sa kanyang pinapagapasan o anihan. Ginigreet niya ang kanyang mga empleyado. Amen? So, ganon din ang kanyang mga empleyado. Yun dapat ang ating sundin as a follower of Christ. Amen? Pero minsan, nananaig sa atin ang ating karakter. Amen? Yung kasupladuhan, yung walang paggalang sa kapwa nating nagtatrabaho. Amen? Yung walang pag-ibig. Ganon ang ano natin minsan, ang pagtrato natin. Amen? Sabi niya, sa chapter 2, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae.
Tingnan mo kung saan sila nagumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan na huwag kang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Nagpatira pa si Lot bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Amen? Grabe ang puso ni Lot. Amen? No? Sa kabila ng kanyang mga nararanasan, nanatili sa doon sa presensya ng Diyos na itinuro sa kanya ni Naomi. Yung paggalang sa ibang tao, nasa kanyang puso. Amen? Nagpatira pa siya, simbolo ng pag-surrender niya kay Boaz as the owner of the field na kanilang ginagapasan. Amen? Ganon din si Boaz, ipinakita niya kay Ruth kung gaano sa straight to the point na tao. Yung straight na, ang pagiging straight ni Boaz, straight siya sa Panginoon, sa Diyos. Amen? Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nung namatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkup. Amen? Sumagot si Ruth, salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Amen? Ano ang nakita ni Boaz sa puso ni Ruth? Ang nakita ni Boaz yung pagpapakumbaba ni Ruth. Amen? At nakita ni Boaz na sa kabila na magandang pamumuhay sa Moab, mas pinili ni Ruth ang tumira doon sa Bethlehem kasama ang kanyang mother-in-law. Amen? At hindi lang yon, nabalitaan pa ni Boaz kung gaano tratuhin ni Ruth ang kanyang mother-in-law. Kung paano siya mayroon ng pag-ibig, mayroon siyang respeto sa kanyang mother-in-law. Amen? Minsan nagtatanong tayo, bakit ang blessings ng Panginoon parang ang layo-layo sa akin? Let us ask ourselves first, ano ba tayo sa paningin ng Diyos? Amen? Meron ba tayong pagpapasakop na katulad sa puso ni Ruth? Meron ba tayong pag-ibig na katulad ni Ruth na kahit na may freedom siya na iwanan niya si Naomi bilang mother-in-law niya, mas pinili niya dahil nakita ni Ruth kung paano sumamba si Naomi sa Diyos ng Israel. Amen? Minsan, sa ating buhay, kaunting advice lang, hindi pa natin tinatanggap. Amen? Kumbaga, kaunting payo lang, binibigyan pa natin ng kahulugan. Amen? Na kung tutuusin, kapag pinapayuhan ka, sabi ng Biblia, makinig ka. Amen? Ang pagpapayo kasi may dalawang meron siyang dalawang meaning doon sa pinapayuhan at sa nagpapayo. Amen? Ikaw na nagpapayo, dapat makita sa buhay mo kung paano ka magpayo sa ibang tao at kung paano ka rin mamuhay. Amen? At ikaw rin na pinapayuhan, tingnan mo rin ang buhay niya. Kung paano mo baguhin ang buhay mo dahil pinapayuhan ka niya. Ganon ang puso ni Ruth at ni Naomi. Now, the blessings dumating sa kanila. Sa kabila ng kanilang naranasan, sa kabila ng naranasan ni Naomi at saka ni Ruth, pero nanatili sila sa presensya ng Diyos. Amen? Kailanman, si Naomi, hindi siya nagkaroon ng, kung babasahin natin ang buong chapter 4 ng Ruth, kailanman hindi siya nagbigay ng sakit ng loob o sama ng loob sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Sabi sa Levitico, kung ang mag-aani, ito yung ginawa ni Ruth na hindi siya sinaway ni Boaz. At the same time, hindi rin siya sinaway ng mga trabahador ni Boaz. Bakit? Naiintindihan kasi nila ang law of God. Sabi sa Levitico, no, itong Ruth, pagkatapos na ito ng
ng pamumuno ni Joshua. Amen? Alam ni Boaz at alam ni Naomi ang tuntunin ng Panginoon, ng Diyos. Sabi ng Levitico, kung mag-aani kayo, ito referring sa mga rich men, sa mga mayayaman na tao. Ito dapat ang wag nating kalimutan kung dumating yung time na yayaman tayo. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang sa gilid. At huwag ninyong balikan ang mga aanihan, ang inyong aanihan. Huwag ninyong pipitasin lahat ang bunga ng ubasan. Ni pupulutin ang mga nalalaglag. Bayaan na ninyong iyon para sa mga mahihirap at mga dayuhan. Akong si Yahweh ang inyong Diyos. Amen? So, pinayagan si Ruth dahil alam ng mga gumagapas at mga empleyado ni Boaz ang katuruan ng Diyos pagdating sa pag-harvest. Amen? Sa atin mali, sa atin iba eh. Amen? Hindi na nga tayo nagtanim ng mangga, may nanghingi, hindi pa natin bibigyan. Tama? Pero hindi sa atin yon. Tumubo lang yon hanggang sa namunga. Tapos sasabihin natin, ako ang nagtanim dyan. Amen? Tapos, pag nag-harvest, simot talaga. Yung nahulog, pupulutin pa, ilagay doon sa sako kasi sayang ang per kilo. Tama? Ganon ang puso natin dahil wala tayong pagka-alam at pagkakilala sa tuntunin at batas ng Diyos. Pero si Boaz, alam niya ang tuntunin at batas ng Diyos. Kaya that time sa Israel, pag nagpa-harvest ka, hindi mo pwedeng pulutin lahat yon, lalo na pag ang nang nahuhulog. Kasi para yon sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, sa mga balo. Amen? Now, itong application na to, hanggang sa ating panahon ngayon, kahit sa Old Testament. Sabi nga ng James, sa chapter 1, verse 22, ang dalisay na relihiyon ay, wala nakakaalam, ang dalisay na relihiyon ay, pangalagaan ang mga balo, pakainin ang mga mahihirap. Yun ang dalisay na relihiyon. Sabi ng New Testament sa Santiago. Amen? Alam ni Boaz, mga mahal kong kapatid. Amen? Napakaganda ng layunin ni Boaz bilang isang mayaman. So, ganun din sa ating panahon ngayon, kahit dito sa Saudi Arabia, amen, sa kumpanya namin, buti nga, dati nakakapagdala kami rito ng yung mga stand ng ganito, kasi hinihingi namin yan sa company. Na sir, pwede ko bang pahingin ito kasi scrap na, gagawin kong ganito mapakinabangan. Yes. Pero, nang nabago na ang administrasyon, kahit sirang sapatos, hindi mo pwedeng dalhin. Pagbibintangan ka na nila na magnanakaw. Amen? So, ito ang nakakalimutan ng mga mayayaman. Time will come, mga mahal kong kapatid, kung papayamanin tayo ng Diyos, dapat manatili sa ating puso ang batas at tuntunin ng Diyos. Amen? Umuwi si Ruth, mga mahal kong kapatid, ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Kasi meron siyang pagkain na ibinigay ni Boaz. Sabi ni Boaz, kung saan umiinom ang aking mga manggagapas, doon ka uminom. Amen? Kasama ni Boaz kumain ang kanyang mga empleyado. Kaya nagkaroon ng pagkain si Ruth nang umuwi. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya sinabi ni Naomi, pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot ng kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Dinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon. Isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Amen? Ang galing ng puso ni Boaz. Amen? Tayo minsan, ito si Ruth, taga-ibang bayan siya. Sa bayan siya ng Moabita nang galing. Hindi siya kabilang sa Israel. Nagkaroon lang siya ng pagkakataon na makapunta sa Israel dahil kay Naomi. Amen? Pero nakita ni Boaz ang kagandahan ng kanyang puso. Tayo minsan, kamag-anak na natin mismo, kadugo na natin mismo. Amen? Hindi pa natin pwedeng umaaring pagbigyan.
Amen? Bakit? Ganon kasi karumi ang ating puso. Pero pag kilala mo talaga ang Diyos, pag kilala natin ang turo ng ating Panginoong Hesus, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. Pamilya natin, hindi natin kaawayan. Pamilya ngang tawag eh. Amen? No, kung inaaway ka man nila, ibigin mo sila. Diba, ano na sabi ng Panginoon? Kung sila ay nauuhaw, pakainin mo. Kung sila ay nauuhaw, painumin mo. Kung sila naman ay nagugutom, ay pakainin. Pero minsan, tayo, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na yon. Bakit? Nakatingin kasi tayo sa ating sarili. Hindi tayo nakatingin sa Diyos. Pero si Boaz, he is a straight man. Nakatingin siya sa Diyos. Kaya nakita niya kung gaano kabuti si Naomi. At ipinakita niya rin kay Naomi kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Amen? Sabi dito sa chapter 3, masaya si Boaz pagkatapos kumain at uminom. Ito yung time, ito yung tagpo na naghanap na si Naomi ng mabuting pagkakataon para kay Ruth. Kasi naawa na siya kay Ruth. Amen? Kaya siyang bigyan ni Ruth ng pagkain sa araw-araw. Pwede siyang bigyan ni Ruth ng pagkain sa araw-araw. Kasi si Naomi hindi na nagtatrabaho, sa bahay na lang siya, si Ruth ang nagtatrabaho. Pero, ano ang nakita ni Naomi sa buhay ni Ruth? Yung security. Yung seguridad sa buhay. Amen? Naawa sa kanyang daughter-in-law na yes, pinoprovide ng Diyos ang aming pangangailangan. Pero ang babaeng ito, dapat magkaroon sa ng seguridad sa buhay kasi bata pa nga si Ruth. Amen? Sabi rito, ito yung sabi ni Naomi. Maya-maya, nasasabi ni Naomi, pumunta ka doon kay Boaz kasi tapos na yung pag-aani niya. Ngayon, mayroong celebration ba? Kung saan siya kumain, saan siya matulog, bantayan mo si Boaz. At inutusan sa ni Naomi kung ano ang dapat gawin. Maya-maya, nahiga siya at natulog sa tabi ng buntod ng sibada. Maraming lumapit at barahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz, nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod, sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kailingain at pakasalan. Amen? So, ano po ang ibig sabihin ng kwento? Ito yung kwento na in-explain ni Naomi na walang ibang walang ibang magsisave sa atin at sa'yo, kundi ang ating malapit na kamag-anak. So, si Boaz pala, ay malapit na kamag-anak ni Elimelech. Hindi siya kay Naomi, kundi kay Elimelech siya na kamag-anak. Lineage siya ni Elimelech. Magpipinsan sila ni Elimelech yung namatay na asawa ni Naomi. So, ang turo ni Naomi kay Ruth, kung saan natulog si Boaz, doon ka lumapit. Iangat mo yung takip ng kanyang paa, tapos humiga ka doon. Hayaan mo na makita ka ni Boaz na ganyan ang ginawa. At nakita ni Boaz. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nun ay tanda po ng pagpapasakop. Amen? At pagkalinga doon para sa kanya, sa kay Boaz. Amen? Ang iba sa atin, iba ang ginagawa. Kung i-apply natin sa ating panahon ngayon, nagkawindang-windang ang ating buhay dahil hindi tayo marunong makinig sa kung ano ang inuutos, kung ano ang instruction. Tandaan natin na prescription is different from description. Amen? Di ba ganun yung dapat marunong tayo makinig doon sa prescription, doon sa utos, sa tuntunin, para masunod natin yung description. Yun ang ginawa ni Ruth. Nakita ni Boaz, sino ka? Ako si Ruth. Alam niyo po kung ano ang reply ni Boaz sa kay Ruth? Ang ganda ng reply niya. Sabi po wala na, coach? Next. Sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na magandang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito
kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata, bata pa at at maaring mayaman o mahirap. Kasi that time, si Boaz may edad na. Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang malapit ninyong kaming kamag-anak at may tungkulin ako sa iyo. Ngunit, may isa pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang magmadaling araw, bukas ng umaga. Alamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos na gagampanan ko ang tungkuling ito. Sabi niya, matulog ka muna. Amen? Ang kagandahan sa kay Boaz, sa ginawa ni Ruth, nandun pa rin ang kanyang pagiging respeto sa babae na yon. Amen? At ang kagandahan din kay Ruth, sinunod niya kung ano yung instruction ng kanyang mother-in-law. Amen? Na mahiga ka doon sa paanan ni Boaz, iangat mo yung kanyang damit, tapos mahiga ka doon. Amen? Sa atin, nakakawindang-windang ang buhay natin kasi iba ang ginagawa natin doon sa prescription na narinig natin. Amen? Iba ang inaangat natin, kaya napapahamak ang ating buhay. Amen? Iba ang ating hinigaan. Imbis na sa paa ka mahiga, sa balikat ka nahiga. Amen? Nawindang tulong ang buhay natin. Kasi hindi tayo marunong makinig sa instruction ng Panginoon. Si Ruth, napaka-sharp ng kanyang pandinig sa kanyang biyanan. Biyanan ba yon? Manugang. Biyanan. Amen? Sa kanyang biyanan. Maglisod ng paglitok Bisaya. Amen? Next. Sa chapter 4, ito ang nangyari. Napakaganda. From rags to riches. From, ano tawag doon? Mula sa putik hanggang sa nagkaroon ng linis. Mula sa tawag doon yung mahirap na buhay into salvation. Amen? Sa chapter 4 ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kanyang kamag-anak nating si Elimelech. So, nang sabi niyan, si Boaz, doon sa sabi niya kanina sa kay Ruth na meron siyang kakausapin na mas malapit nilang kamag-anak. Siya ang mas may karapatang bumili ng karapatan ni Naomi o ni Elimelech. Ano ang nakita natin sa buhay ni Boaz? Hindi siya makasarili. Amen? Sa atin, ito patay na ha, si Elimelech patay na. Sa atin, buhay pa, pinag-aagawan ng lupa, akin yan, di sa akin. Ako ang nagpagkatitulo niyan, ako ang nagpasorbe. Pero yung buhay nakikinig lang, kawawa naman sila. Lalo na pag mga nanay, tatay, na may mga mayaman, sila ang nag-iisip, kawawa ang aking mga anak. Amen? Nakikita nila nag-aagawan ang kanilang mga anak sa property na maliit. Kilala niyo si Jackie Chan? Si Jackie Chan, meron siyang 400 million US dollar na para sa kanyang anak. Pero, instead na ibigay niya sa kanyang anak, mas pinili pa na i-donate niya sa mga mahihirap. Bakit? Kasi nakita niya na hindi maaasahan ng kanyang anak when it comes sa yaman. Ito si Boaz, ang ganda ng kanyang plano. Amen? Hindi niya sinunggab yung oportunidad na siya ang may karapatan. Dapat na sa akin na mapunta kasi in the first place, sa akin pumunta si Naomi at siya kasi Ruth. Pero sabi niya sa kanyang pinsan, sa palagay ko'y dapat mong itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyaon. Kung gusto mo, bilhin mo. Sa harap ng mga saksing ito, kasi that time nagtipon si Boaz ng mga matatanda. Kasi sa Israel, pag nagbinta ka ng lupa, dapat magtipon ka ng mga matatanda para sila ang magiging witness. Bilhin mo, sabi ni Boaz, sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Ano ang sagot ng malapit nilang kamag-anak? Bibilhin ko, sagot ng lalaki. Agad na sinabi ni Boaz, kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasamang bibilhin si Ruth, ang Moabitang byuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Amen? Ano nakikita natin sa kwento?
yung authority na nandun sa pag-aari ng namatay, hindi inangkin ni Boaz o inexplain niya sa kanyang pinsan na kapag inasawa mo o pag binili mong otoridad na yan, mananatili pa rin sa pangalan ang property, ang name of property or authority na ikaw ang nagbili. Pero mananatili doon sa namatay. Sabi ng pinsan niyang lalaki, sabi niya, pagkarinig yon, sumagot ang lalaki, kung ganon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala sa sarili kong mana, ikaw na ang bumili. Takot siyang bumili ng property ni Elimelech sa kay Naomi pa kasi feeling niya mawawalan siya ng mamanahin doon sa kanya ring property na mula sa kanyang mga ninuno. So anong ginawa niya? Sinabi niya, ikaw na lang ang bumili, ganito ang, sabi doon, ganito ang kaugalian, next quotes, ganito ang kaugalian sa Israel nung unang panahon kapag itinubos o binili ng isang nagmamay-ari o ang ari-arian, hinuhubad ng pantubos ang nagbinta ng kanyang sandalyas at ibibigay sa bumili. Huhubarin nila yung sandalyas na yan. Sige, ikaw na ang bumili. Amen. Patunay na ang otoridad ay tinatanggal ko sa akin at ibinibigay ko sa iyo. Ang sandalyas na yun, symbolize yun sa authority. Amen. Ano ang ginawa ni Boaz? Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroon, kayo ang nasaksi ko sa binili ko kay Naomi. Ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Malon, kasama sa bilihang ito at maging asawa ko si Ruth, ang Moabitang byuda ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian, sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Iniulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Amen? Ang ganda ng puso ni Boaz. Hindi siya naghangad ng, hindi niya inari na sa akin na lahat yan, kundi mananatili pa rin doon sa kay Naomi. Yung pangalan na yon na iniwan ni Elimelech, na iniwan ni Kilyon at ni Malon. Amen? At ang kagandahan pa is kasama sa pagbili si Ruth. Amen? Ang Moabitang balo ni Malon. Amen? Imagine, kaya ganito mga kong kapatid, gaano man kahirap ang ating buhay, lalo na sa mga ate, no? Ang iba sa atin, ang balo, hindi lahat ng balo patay, ha? Sa mundong itong ginagalawan natin, may balo buhay. Pero terminology yan ng tao, hindi po yan terminology ng Bible. When we see balo buhay, buhay pa, parang patay na kasi iniwan ang responsibilidad. Tandaan natin, mga ate, gaano man kahirap ang buhay, gaano man ang ating pinagdadaanan, wag na wag nating ihiwalay ang ating sarili sa Diyos. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Walang nakakaalam sa atin kung ano ang magiging future natin. Pero, kapag nasa Diyos tayo, meron tayong security na tinatawag. Amen? Ganun po ang puso ni Ruth at saka ni Naomi. Sa kabila ng kanilang mga nararanasan sa buhay, amen? Sa kabila ng kanilang mga nararanasan sa buhay, nanatili sila sa presensya ng Diyos. At ito ang pinakamaganda. Napangasawa ni Boaz si Ruth at iniwan ang kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, sinabi ng kababaihan kay Naomi. Ito na yung time na rescue ang buhay ni Naomi at ni Ruth. Ano ang sabi sa kanila? Purihin si Yahweh, binigyan kaniya ng araw na ito ng isang apong kakalinga sa inyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata, maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang pagmamahal mong manugang ang nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti, siya ay tinawag na Obed. Ipinamalita nilang
nagkapo ang lalaki na si Naomi, si Obed, ang siyang ama nila Jesse, ama ni David, na ama ng ating Panginoong Hesus sa katawang tao. Amen? Sino ang mag-aakala na yung buhay ni Naomi, na kung titingnan natin, wala nang kapag-asa, nawala sa kanyang mga mahal sa buhay, una asawa, 2 anak, nawala sa kanya ang security na tinatawag. Amen? Sinong mag-aakala sa buhay ni Ruth na hindi naman siya kaanib doon sa bayang Israel? Kung tutuusin, meron siyang freedom sa pagbalik sa kanyang mga pamilya. Pero mas pinili niya ang mamuhay na kasama si Naomi dahil nakita niya kung gaano sumamba si Naomi sa Diyos. Amen? Sometimes we are asking God, Lord, bakit ito nararanasan bakit ko ito nararanasan? Amen? Ang buhay ko sa Pilipinas, Lord, maganda naman. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero, Lord, bakit mo ako dinala sa Saudi? Dito ko naranasan ang matulog sa rooftop, matulog sa walang aircon. Dito ko naranasan, Panginoon, ang maligo na sabay na lang kami maligo para hindi kami malit sa trabaho. Dito ko naranasan, Panginoon, ang matulog na walang security na kung ano ang aking posisyon sa gabi dahil walang tabing ang aking tinutulugan. Amen? Walang nakakaalam sa atin kung ano ang magiging buhay natin pagdating ng mahabang panahon. Pero, ito lang mga mahal kong kapatid, ang pwede kong maiwan sa bawat isa sa atin. Na kung mananatili tayo sa Diyos, whatever circumstances sa buhay natin na ating naranasan, still may plano ang Panginoon sa atin. Katulad sa buhay ni Ruth. Wala siyang kaalam-alam na siya ang gagamitin ng Diyos, na ang lineage ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Boaz sa kanila manggagaling. Amen? Siya ang may pinakamaiksing kwento sa Bible na ito, ang babaeng Moabita. Pero ginamit siya ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan, makilala natin si Obed, nakilala natin si Jesse na ama ni David, nakilala natin si Haring David na pinagmula naman ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yan po ang kahalagahan ng taong nananatili sa Diyos. Amen po? Let us all stand. Pintong ito mga mahal kong kapatid, meron silang representasyon sa ating buhay. Si Naomi, isang Israelita. Siya ang representasyon ng acceptance, trust, perseverance at humbleness, at return to God promise. Si Ruth naman, siya ang representasyon ng katulad sa atin, na katulad ng mga hintil, pero meron siyang obedience, meron siyang love, respectful, yung sedulity, masipag, no? Faithfulness, willing to wait God's promise. At si Boaz naman, siya ang ating representasyon ng ating Panginoong Hesus. Siya ang naging salvation ni Ruth at saka ni Naomi. Siya ang naging hope ni Naomi at ni Ruth. Meron siyang integridad. Siya ang protector at meron siyang pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos.